Eto, dito tayo magkakatalo, guys. Paano ba i-share ang gospel? Ngayon, dito tayo magkakaroon ng twist sa topic natin. Paano? Ang iyong patotoo ay istorya kung paano binago ng Diyos ang buhay mo. Ayan. Yan ang isi-share mong gospel. Paano ka binago ng Diyos ang buhay mo, kung paano ka pinaboran, paano ka pinagpala ng Diyos simula nung nanampalataya ka kay Kristo. Yan ang isi-share mong gospel dapat. Hindi mo na kailangan pang magpakadulubhasa sa pagiging pastor o sa pagiging magaling na debatista o sa pagiging inyo sa Bible. No need. Your life is your message. That's it, pansit. Ito'y taliwas sa ibang tinuturo ng ibang simbahan na mo ma-share the gospel, kailangan magpastor ka, mag-aral ka ng ganito para ma-share mo yung gospel, makapag-mission. No! Hindi natatapos doon. Kailangan yun, pero hindi yun ang matter. Ang matter dito, yung ikaw mismo. Ikaw mismo dapat yung mensahe. Sa paanong paraan, kung paano binago ng Diyos yung buhay mo, yun ang the best at pinaka-effective. Bakit? Pagpatuloy natin. Ito ay tinatawag na witnessing. Ang simpleng katawagan ay pahayag tungkol sa iyong personal na karanasan sa Diyos. Testimony. Okay. Kaya nga napakahalaga ng karakter development Kaya nga napakahalaga yung ugali mo, mabago muna Kaya nga napakahalaga yung meron kang pamilya Kaya nga napakahalaga na alam mo yung gospel through worship, na ang pananampalataya kay Kristo lamang magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Kaya nga napakahalaga nung 4 bago mag-5. Di ba? Kasi bakit? Dito madedevelop yung witnessing. Alam mo yung shape mo through your ministry. Kaya nga may ganun Sabi, tinan nyo, sabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan ng pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi, witness. Saksi daon. Saan daw? Sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Bakit ang ginamit dito ni Jesus, witness? Okay? Bakit witness? Kasi pagkakaiba, may tuturo ko sa inyo. Ang sabi niya, maging saksi o witness kayo, hindi maging attorney o abogado. Ano ibig mo sabihin, Pastor Edwin, ng saksi sa pagiging attorney? Bakit? Meron bang mga gospel na tinuturo na parang abogado? Oo, meron. At yun yung madalas na ginagawa ng karamihan, lalo na dito sa atin sa Full Grace. Maraming ganyan na. Pag nag-share ng gospel, abogado. Ituturo agad, theoretic, talagang theory. Ano ang kaligtasan? Dapat ang kaligtasan ay ganito, hindi sa mga gawa. Sa ganito ay ganyan, ganyan tayo minsan. Sharing the gospel, tapos makikipagdebate. Hindi, walang pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya lang. Ayun na, debate. Ganun ba ang pag-share ng gospel? Makikipagdebate ka? Maging magaling ka sa salita ng Diyos? Ganun ba yun? Ang sabi ni Lord, witness, hindi abogado. Kasi abogado, ganun. Theoretic, pag nag-share ng gospel. Ang sabi ng Biblia, ganito. Rightly divide the scripture, kailangan ganito. Walang masama doon, pero hindi ganun ang paraan ng sinasabi ni Lord. Ang sabi ni Lord, witness. Witness. Nais niyang i-share mo ang iyong istorya sa iba. Yun ang sinasabi rin. Nais niyang i-share mo ang iyong istorya sa iba. Ang pagkukwento ng iyong patotoo bilang Kristiyano ay pinakamabisang paraan mo sa iyong misyon sa mundo dahil ito ay unique. Kasi bakit unique? Hindi ka dedebatihin ng kahit sino. Ikwento mo yung buhay mo, kahit kontra, hindi nila makokontra yan. Pero yung gospel na sinishare mo at nakikipagdebate ka, pwede ka pang makontra. Kaya tinan niya mga kapatid, doon din niyo ba napapansin, kahit yung mga nasa full grace, pag nag-share ng gospel, minsan nauuwi sa debate. Alam niyo kung bakit? Kasi kung mag-share tayo ng gospel, attorney, abogado hindi witness. Kita niyo na, sabi ko sa inyo, may twist dito Walang istorya at patotoo dito sa mundo na kagaya ng sa iyo at ikaw lang ang tangi makakapag-share nito. Tama. Your life message
will never be debatable. Hindi debatable yun. Wala makikipag-debate sa'yo kasi experience mo yun eh. Kasi pag kinontra nila yun, ano ang debat mo sa kanila? Pakialam nyo sa buhay ko, ito nangyari sa buhay ko, o di ba? Talo na sila. I-share mo yung mabubuting bagay. Ano ba i-share mo? Simula nung nanampalataya ako sa tinapos na gawa ni Kristo, binago ng Diyos ang buhay ko, inayos niya, nagkaroon ako ng kapayapaan ng pag-iisip, nagkaroon ako ng kaligtasan, pinanampalatayanan ko yun, inayos niya ang kalusugan ko. O di ba kapag ganun ang gospel mo, marami mahihikayat. Pero yung gospel na regarding doon sa pagtuturo, pagkatapos na, halimbawang nanampalataya na sila kay Kristo, tinanggap nila ang katotohanan, doon mo palang isi-share yung gospel ng sinasabi ng Bible. Hindi yung pambungad mo, gospel kagad ng ano, mali yan. Dapat turo ni Pablo ang tinuturo natin. Rightly dividing the scripture. Diyos ko, yun ang inuna mo. May order. Okay? May order dapat. Unahin nyo muna yung life message bago yung theoretic gospel. Okay? So ibig sabihin ang big idea dito mga kapatid, walang masama sa tinuturo yung gospel pero wag muna niyo ang unahin 'yan. Kaya kayo tinatanggihan eh. Unahin niyo muna kung paano kayo binago ng Diyos talaga. That is the right gospel. Okay? Kaya nga witnessing eh. Sinabi nila, hindi naman yan sinabing, you will be my attorney. You will be my, abogado in all nation. Hindi eh, witness. Sa korte, mas pinapakinggan at mas may credible pakinggan ang witness kasa sa abogado kung tutuusin. Ang abogado pwedeng bayaran, ang abogado pwede magsinungaling, ang abogado pwede mambaligtad ng kwento. Pero yung witness, yun ang hindi kayang hindi kayang tanggihan. Okay, walang istorya at patotoo dito sa mundo na kagaya ng sayo at ikaw lang tanging makakapag-share.